We are not yet on the NBI. We're still on the question of whether to open or not this box. Hindi nga ako. Pero pinagpatuloy pa rin. Hawak niya ang kabit. Bit ni Luestro. Binitawang. Natakot ang mga hinayupak. Nabuksan ang mahiwagang box, the mystery box, kung saan ang laman ay ang ITR ng mag-asawang Mans at Inday Sara Duterte. Natakot ang mga kawatang mga buhaya, kaya nagkangiwi-ngiwi ang mga buwang. Nabuko ang script no Luestro dahil kay Barbers. Ang mga tsakang ito. Alam mo, parang itong si Barbers at si Luestro, parang, alam mo sa amin, mamamarang. Ganyan yung mga mukha ng mga swangit na mga mamamarang. Nagkangiwi-ngiwi ng mga labi. Oh, kitang-kita na ang pusteso. Make-up na pink itong si Barbers, walang utang na loob, mga bugok. Alam niyo po ba si Barbers, ang laki ng utang na loob yan sa Office of the Vice President eh. Kasi nung kasagsagan ng mga satellite offices ng OVP, nag-request ang mga animal dyan sa Surigao del Norte. Binigyan po ni Vice President Inday Sara. Kaya tong mga to, walang mga utang na loob tong mga hinayupak na ito. Pero takot po sila kay Senador Senador. Si Kong Marcolita, no, si Paulo Marcolita binitag sila para mabuksan yung mystery box na nalaglag, hindi nahawak ang bit ni Luestro Kamunti ka na mabitag kasi kung nagpabitag sila, panigurado. O boss, ang mga buhaya, kulong lahat. Victory is ours. Ayan. Supreme Court, pumapabor ang desisyon kay Vice President Inday Sara Duterte kaugnay sa Portweed na pauso ng mga hinayupak ng mga komunista. Ag-usapan po natin ito. Palike po muna. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Si Pre, Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin. Pa-subscribe din po. Ito, unahin na po agad natin itong anak ng kagwang itong mga buhaya na to. Sarap to pang putulan ng mga buntot Yung mga buhaya sa Davao, nililitson yan Pero dito sa Maynila, ayan, nasa Kongreso itong mga animal. Unahin po muna natin yung drama dyan sa Kongreso. At ito na nga ho, nabisto na nga ho yung hindi ako. O wag kul, bata pa pakul. Bata pa ako kul. Ayan. Kasi kita po dito yung script na nung pagtawag po ni Jenke Luestro dito kay Barbers na ang make-up din, halos lahat na ng bibig mi-make-upan, kitang-kita doon sa kanyang mga bunganga. Nasabi niya, hindi ako. So, ibig sabihin, hindi pa ako ang tawagin mo. Hindi yan yung script na sinusunod natin, puta. Di nabuko kayo. Magaling talaga mangsipat itong Isimin na Kaya ito napag-usapan po natin. Si Jenke Luestro. Narito po mga kabisdak yung anuhan nila, yung pagkabuko. Ito pakinggan po natin yung mga banat nila. At syempre, yung bibig, yung bibig, yung sinyasa nila ng kilay, ganunan ba? Nakita mo talaga na yung may script sila. Kaso nga lang, hindi nasunod. Nagulat si Barbers, bakit ako? Hindi yan ang script. Hindi yan ang bit. Bitlog. Ito. Ayan na.
Mm. Di ba? Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako bakla, nagkasukla-sukla. Kita nyo? Hindi ako. Hindi ako. Tuloy natin ng konti. Hindi ako. Pinagpatuloy na. Hindi nga ako. So yung script na nakalagay doon, hindi dapat si Barbers ang magtatanong. Hindi dapat si Barbers yung a-attack, no? Iba dapat yung a-attack. Kaso ang problema, itong si Luistro, nasira yung script. Yung script, tumalbog. Kaya ang sabi, bakit ako? Tinawag na si Barbers. Ulitin natin yung yung bibig. Tingnan nyo yung bibig. Tingnan nyo yung bibig, yung bibig. Teka lang. Tingnan nyo lang, Tingnan nyo yung bibig. We are not yet on the NBI. We're still on the question of whether to open or not this box. Hindi nga ako. Hindi nga ako. Pero pinagpatuloy pa rin. Nabuko. Ayan ang sinasabi. Nabuko ang script ng House of Committee Injustice. Na nagmistulang impeachment court ang mga hunghang. Kitang-kita sa entrada, hindi nga daw siya ang may hawak ng bitlog, anak ng kagom. Pero pinagpatuloy pa rin ni Luistro. Now we recognize the Honorable Congresswoman Bernadette Barbers from the 2nd District of Surigao del Norte. Hindi agad nakasagot eh. Kasi nga yung script, hindi siya ang tatawagin. Ibang buwaya, ibang mga traidor. Wala, napilitan na. Tingnan mo pag nang salita siya, nakaupa yung mic. Kumbaga, hindi pa kasi rumestro kay Barbers na, ba't si Luistro ako tinawag? Hindi nga yan yung script. Iba nga yung script. So, nabuko, nabulilyaso, tingnan mo. Pati microphone, hindi alam kung paano pindutin. Tang inumin, mga taga Surigao del Norte. Yung representative ninyo nagkalat. Diyos ko, tong mga animal na to. Mga salot itong mga to. Sige, kasi malapit na maging Pangulo si Inday Sara. Alam mo, kawawa lang yung kawawa lang itong mga politikong mga buhayan na ito sa kanilang for later release. Ilang malita kaya yung binabagsak dito kay Barbers? Tingnan pagpindot ng microphone, wala. Kasi nga may script. Kung walang script yan, bakit kayo kitang-kita sa mga bibig nyo, hindi ako, hindi ako. Para bang nangingilag siya, hindi ako niyan, hindi pa ako, mamaya pa ako, pero napilitan na siya dyan. Maski dito si yung NBI na matibag, na tabla rin naka-flood control yung asawa dyan sa Laguna, hindi rin makapaniwala agad, no? Na tinanong agad siya. Ito. Good morning, Madam Chair. May clarificatory question po ako kay This is for? The question is addressed for. We are not yet on the NBI. We're still on the question of whether to open or Hindi nga daw siya. NBI yung clarificatory question niya. Hindi nga daw siya nga pa, hindi pa. Bakit mo ako tinawag? Naman pala. Nakalagay sa script na hindi pa ako. Kasi ang tinatanong ko, NBI yung nakatuka sa akin. Diba, ang liwanag ng mga drama ng animal na ito, no? Mga script na yan. Paano? Anong itatanong niya dito? Yung nakalatag sa kanya na script, magtatanong ako sa NBI. Pero tinawag na ni Luistro, ang sabi ni Luistro, not yet in NBI. Kaya ang nangyari, pinagpatuloy na lang, pero
Bulilyaso na, buko na, kayong mga buhaya kayo, may mga script kayo. Kaya pinagpatuloy na lang nila. O, ayan na talaga naman mga labi na yan. Desbox, would you like to be called during the time of the NBI? Yes. Later. Thank you, Honorable Barbers. Tingnan mo. Hindi siya pinagpatuloy. Kasi NBI yung nakatoka, pero hindi pa daw NBI, yung box pa. Sige nga. Ito, tuloy na natin. Next to raise clarificatory questions is the Honorable Bernadette Barbers. Kaya dyan na, tinama na nila. Binalikan na si Barbers. Clarificatory question. Pero kita mo naman na may script talaga. Nabuko nga. No? Takay na, hindi ako, syukla. Wala na, huli na. Dyan pa lang makikita mo na itong mga to, meron talagang sinusunod na script. Alam naman natin yan na may script. Kaso nga lang, itong mga buhaya, nahuhuli sila. No, sa kanilang mga kagaguhan, nahuhuli ng taong bayan. Kamalas nila. Dahil merong mga social media na ngayon, may mga vlogger na, pag kunti lang pagkakamali ninyo dyan sa hearing ninyo, durog talaga kayo. Sige, pagpatuloy na natin itong si Matibag, no? Kasi matindi yung paninira niya kay Inday Sara. Red alert daw ang mga animal. Ito. Good afternoon, Madam Chair. Clarificatory question lang po para kay Director Matibag. Ayan na. Good afternoon, Director Matibag. Good afternoon. Kasama din po ba sa video yung tungkol sa pagbibitiw sa tungkulin ni VP Duterte bilang miyembro ng kabinete ni Pangulong Marcos at saka bilang Secretary ng Department of Education at bilang Vice Chair ng NTF-ELCAC or the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict? Yes, good afternoon. That question. Lol, no? Ganon-ganon si Matibag. So yung video daw ni Inday Sara, yung nag-resign siya, isasama sa pag-iimbestiga. Utang na yung sinabi ni Inday Sara na designated survivor. Alam mo, ang bababa ng level tong mga animal na ito, agent, NBI agent, designated survivor, pelikula ni Inday Sara. Pelikula sa Netflix. Pinatulan, inimbestigahan din, kasi nga, i-assassin daw kasi si Bangag. Si Inday Sara daw nagpa-assassin, kinontak si John Wick. Putang inumin talaga naman. Yan tuloy. Question, I would like to direct to John Mark Calilong. He was the one who authenticated the videos na dinala namin at sinabit dito. Yan na. Designated survivor. Secretariat, please play the video. Anong krimen dyan? Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Pangalawang tanong po. Yun naman pong video Teka muna, yung designated survivor sa, sunod eh. Anong connect doon sa designated survivor? Kasi nag-resign na. Si Inday Sara, pinipli nila. So yung pag-resign, kinulayan nila. Tapos after kasi ng pagsabi ni Inday Sara, meron pang isang video kasunod, designated survivor. Mga ilang araw yata nakalipas kasi na ni Bangag, yung ng kagwang yung, alam mo, yung pangluloko na ba, pambubudol na, suna, no? Ito yata yung baha na 5,500 in-announce. Na-interview ulit si Inday Sara kung pupunta ba eh. Katapos niyan, na biglang sinabi niyang hindi na raw siya dadalo sa SONA ni PBBM at ina-appoint niya yung sarili niya bilang designated survivor. It was considered during our investigation, Your Honor. Okay. Did you submit that video also? Yes.
Secretariat, kindly play the video. No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Utang ina, no? Pati ba naman dyan? Yan po yung Tayo ay anak na mga script na yan. Kinunik nila, no? Yung pag-recite, tapos pagkasabi ng designated survivor kasi meron daw krimen kasi na mangyayari. Utangin ninyo. Sarap ninyo pagmumurahin kaliwat kanan, mga buwisit kayo. Ngayon nga tuloy, oh. video. Pinatotohanan niyo ho ba na yan yung inyong inimbestigahan? Yes, kasama po sa conduct of investigation and an ongoing investigation po. Okay. Maraming salamat po. Ayun lang, yung papel mo, barbers. Ang inumin nyo. Ito alam mo, ang bububo ng mga kongresista ngayon, no? Ang daming bubo. Mag-research ka nga kayo. Alam mo yung designated survivor kasi, iba naman yung ibig sabihin nun. Ang designated survivor, parang may pelikulang designated survivor na nung binumba yung presidente, yung isang opisyal ng gobyerno, siya na lang yung natira ng opisyal ng gobyerno kasi siya naging presidente, kaya naging presidente. Yun yung designated survivor. Puta, kinulayan ng mga buhaya. Pati si Matibag mag-imbestiga na rin tungkol doon sa designated survivor. Kasi nga, si Inday Sara daw, may na-hire na daw na John Wick para gurgurin si Bangag kasi gusto nilang ipalabas na totoo yung mga banta di umano kay BBM, no? Na sinabi ni Inday Sara doon sa video conference na yun. Anak ng kagwang, kung ikaw magbabanta, bakit mo in-announce pa? Presidente pa? Ng bubo niya. Di ba, barbers, no? Putang na mga bobo na yan, kung matalino naman tayo at mga taga-Surigao, ba't mga bobo itong mga to? Ito, pakinggan natin itong kasunod na video na rito. Bago pa ang botohan ay kinumpirma na ng National Bureau of Investigation o NBI na lumabas umano sa kanilang investigasyon na may mga kinausap ngang hitman si Vice President Sara Duterte para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at Noy House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok live. Ang tindi ng script, no? May hitman daw talaga. Kinausap si Inday Sara, si John Wick. Palol, Matibag. Ang problema ho nito, kung gawa-gawa ng hitman tong mga animal, no? Kukuha ng hitman doon sa Bilibid, no? At ipapalabas na, sabihin mo, ikaw yung hitman, total putang ina, sa Bilibid ka naman na eh. Anytime pwede ka makalabas pag magtagumpay tayo, bibigyan natin ng award. Di ba? Ganun sila eh. Tingnan mo si Aling Gloria. No? Si Aling Gloria, magsinungaling ka. Sabihin mo, binigyan ka ng sobre ni Inday Sara. Pagkatapos yan, ipromote kita, gawin kitang komisyoner. Nak ng kagwag talaga naman. No? Yan yung mga galawang demonyo. Yun yung, huwag na tayong magtaka. Kung yan ang gagawin ni Matibag, na walang utang na loob tong animal na ito, naka-flood control din yung asawa niya, na Team Malita rin po ito, no? Na meron silang ilahi harap na John Wick. Anak ng kagwang talaga naman, no? Ito tuloy, Iyan ko. Iyan? Yes, Pel, sinabi nga ng NBI na may lead na sila sa posibleng kinausap umano ng vice-presidente sa banta nga nitong pagpapatay kay Pangulo, kay First Lady at dating House Speaker. At ayon pa nga sa NBI, posibleng nasa paligid lang ito ng vice. Putang. Matibag ang bubo mo. Ginawa mong tanga yung sarili mo dito. Nasa paligid lang daw ng vice-presidente si John Wick. Sa impeachment hearing ng House Justice Committee laban kay Vice President Sara Duterte, pinalabas ang video ng vice ukol sa kanyang manong pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker noong November 23, 2024. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos,
Mhm. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Mm. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romanes, no joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na. Mm. And he said yes. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI na nag-imbestiga sa insidente, ang sinabi ng vice ay may tuturing na inciting to sedition. So, batay po dyan sa sinasabi ninyo at sa napanood po nating video earlier, yung po bang ginawa ni VP Sara ay inciting to sedition? Based on the investigation conducted by the NBI, a complaint referred by the NBI, which includes inciting to sedition, contains all the necessary evidence to prove the essential elements of the crime and should be docketed for preliminary investigation. Grave threats. May tuturing rin daw na grave threats ang ginawa ni Vice President Duterte. Yung po bang ginawa ni VP Sara, grave threats po ba yon? Ang naging findings po ng NBI, the acts of the Vice President constitutes grave threats. Batay sa Paano nagiging grave threats ang animal? Matibag ang bubo mo. I-play nyo kasi yung buong video. Bakit yun lang yung piniplay ninyo? Na-chop-chop lang ninyo eh. Splice video. Meron kasing nagtanong dun eh, na vlogger eh. Sinabi ka kasi na, Vice, mag-ingat ka. O, kasi, diba kasagsagan ng panggigipit talaga, tudong-tudo. Kasi baka may gagawin sa'yo ng masama. Kasi diba, sabi ni Inday Sara, diba noon, merong gustong gumurgur sa kanya. Pero sabi ni Inday Sara, kung may mangyayaring masama sa akin. Putangin na dyan pa lang eh. That's a conditional trait. Mangyayari yan pag magurgur na si Inday. Sino bang patay na babangon para maghiganti? Wala yan. Mangyayari yan kung may mangyayari kay Inday Sara. Anak ng kamote. Buhay pa man si Inday Sara. Kung nga eh. That's a conditional trait. Binago lang ni Matubag. Tibag. Tanong kasi sabi yun, hindi. Kung may mangyayari sa akin, meron na akong kinausap. Gorgorin itong mga animal na ito. Mga salot itong mga to. Huwag tumigil hanggat hindi sila makaiganti para sa akin. Di ba? Pero, di ako naniniwala na may kinausap si Inday Sara. At hindi ako naniniwala na yan ang pagbabanta. Kasi kung may gagawin kang masama sa isang tao, bakit magsabi ka pa dyan ng live sa social media, maraming nakatutok? O sige nga, that's a common sense. Siyempre, yung bugso ng damdamin ni Inday, yung alab ng damdamin na pinanggagawa ng animal ng mga buhaya, mga kongresista dyan sa kongreso, sa kanyang mga staff. Ganun dun. Yung naramdaman niya, isipin mo yung si Sulaika, ipapakulong mo sa correctional, walang kaso, putang ina. Pero ngayon, sabi ni Matibag, meron daw, grave threat talaga. O, nasan si Bangag? Alam mo, si Percy Tabi, na galit sa mga Marcos, pero kinain nila si Marcos, no? Nagkain suka sila. Talayo. Revised Penal Code, ang grave threats ay pagbabanta laban sa isang tao sa kanyang dangal o ari-arian at sa kanyang pamilya. Dagdag pa ng NBI, nakitaan din daw nila ito ng reasonable certainty of conviction. Oy? Sabi nga ng NBI, there is reasonable certainty of conviction against... Sinong nagtatanggol kay Bangag? Ayan mga komunista. Makasama, nagiging corned beef. Galit sa mga Marcos. Pero may concern daw sila kay Marcos kasi may grave threat. Bakit sila nagka-concern? Kasi kalaban nila mga Duterte. Utan, niluloko nyo yung taong bayan. Ngiwi pa. Ayusin nyo yung ngiwi ninyo. Nak ng kamote. Si VP Sara on one count of inciting to sedition and 3 counts of grave threats. Kung hindi tama ang ugaling ito para sa second highest official of the land, mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang tao na nag-aambisyon na maging highest official of the land.
ang application. Sinasama talaga din niya yung highest official of the land, ha? Mag-aambisyon. Di maliwanag na yung script ninyo ay para lamang mapin down si Vice President Inday Sara Duterte. Pero hindi po yan pinalampas ni Marcolita, Congressman Paulo Marcolita. Kasi kung totoong may grave threat, anak ng kagwang, bakit buhay pa si Bangag? No. Banatan mo nga kung Paulo Marcolita at saka bakit nakapagnakaw pa si Romualdez. Nalimas pa nga nila yung mali-malitang pera, putan. Sarap ninyo pagbarangin. Bakit buhay ka pa, Bangag? The video that was played earlier, I'm referring to the video which is the bone of contention, the very basis of why there was an alleged threat to the life of the president. Yung pong nagsasalita si Vice President Sara Duterte dun sa isang kwarto na madilim. Opo. And I have a copy of a more complete video. And I can say that the video was spliced. Tama. And edited out. Meron pong mga tanong doon that led to the Vice President's response. If I may read, Madam Chair, ito po yung tinanong ng isang vlogger by the name of Princess Maui regarding Project Romanov. Baka po totoo yung sinasabi nila or naririnig namin na may Operation Romanov sa inyo na balak kayong ubusin. Bago po niya binanggit yon ni Sara Duterte, meron pong nagtanong sa kanya na vlogger about it was a concern about the threat on her life. So, ang Project Romanov ay hindi talaga para magplano na sa buhay ng ating Pangulo, kundi initially para ubusin ang mga Duterte. Correct. Base dito sa tunong ni Princess Maui. And I have a copy of the more complete video, Madam Chair, if you so desire to be furnished the copy of the video. And if I may add, Madam Chair, the statements made by VP Sara Duterte is mere political hyperbole rather than a true threat. Philippine courts have historically protected harsh, even offensive political rhetoric when it lacks a specific imminent call to lawless action. Impeachment cannot rest on rhetorical severity alone. Impeachment requires a disciplined inquiry into proof, intent, context, and official misuse of power. The statement was conditional on her own alleged killing, was later explained as an expression of concern for her security, and remains the subject of an unresolved criminal and investigative process. Sinabi nga po ni VP Inday Sara na siya mismo nagsabi that the remark was a plan without flesh and that the condition was her own death first, based on the Al Jazeera interview dated 26th of November 2024. Unless the House can prove that the Vice President made a serious operational instruction to an identifiable person or used her office to advance such plan, the allegation is better treated as a matter for criminal investigation and political censure, not as a self-executing basis for removal from office. And if I may end this manifestation, Madam Chair, based on the fourth verified complaint itself, the allegation arises from a statement made during a press briefing framed as a conditional and dependent on a hypothetical scenario. With due respect, this raises a threshold issue. At this stage, the committee is not determining criminal liability. It is determining whether the complaint alleges sufficient grounds based on its contents. A statement standing alone, without an overt act, without corroboration, and without evidence of execution, remains an allegation. And Madam Chair, habang pinapanood po natin ang mga video ni VP Sara, ang Pangulo ay nananatiling buhay na buhay.
alive and kicking. At nakakapag-jumping jacks pa. So, buhay na buhay po ang ating Pangulo at malusog. Maraming salamat po. Buhay na buhay Manifestation is po at noted. saka nakapagnakaw pa nga ng sobra-sobrang pera. Tapos sasabihin po ninyo may grave threat. Ang mga tanga. O ako naman, Inday Sara, banta, bakit ko pa sa publiko, anak ng kamote. Wala, nagawa-gawa lang ni istorya tong mga animal. Mantakin mo sa sobrang ka-overacting, sabi ni Matibag, naka-red alert daw sila. Naka-red alert ang NBI dahil sa kill plot ni VP Sara. Putang ina, ngayon pa kayo nag-red alert? Ilang taon na ba yung nakalipas na yan? Hinayupa kang Matibag ka? Tatuloy yung mga script ninyo. Tangina, walang maniwala sa inyo dyan. Ilang taon na nakalipas, ngayon pa kayo nag-red alert. Inumin talaga naman. Hanapin nyo si John Wick. Nagasaan ba yung John Wick? Taga Baguio. Maliwanag, black propaganda. Ito, pakinggan din po natin itong hindi niya nahawak ang bit. Natakot si Luestro, no? Buksan yung box na yan, mahiwagang box. At ito matindi. Inano pa, binitag pa ni Marcolita, sige, buksan nyo yan. Hindi ako tutol, ito. Pero siyempre, natakot yung mga buhaya, kaya hindi nila binuksan. Akala ko mahawak nyo yung bitlog. Pakinggan natin ang balitang ito. Uusad na sa plenaryo ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakitaan kasi ng probable cause ng House Justice Committee ang mga reklamo laban sa bise. Pero bago yan, una muna ang pinagdebatehan sa pagdinig kung dapat bang buksan ang kahon na naglalaman ng mga tax record ni VP Sara at ng kanyang mister. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Lumutang Ayan ulit na, ang mahiwagang green box ng Bureau of Internal Revenue sa huling impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa House Justice Committee kanina. Ang tanong, unbox na ba yan? Laman kasi nito ang income tax return ni VP Sara at ng mister niyang si Attorney Man Scarpio. Kaya sagot ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, buksan na para magkaalaman. Hindi mo natin pwedeng ipadala lang sa Senado na hindi natin alam. Kapag makita na po sa puntong ito natin. Tama ka, De Lima, dapat binuksan. Talaga naman, Ba't hindi mo yan in-insist talaga? Dapat gumulong-gulong ka, buksan mo. Buksan mo, papasokin si Dayan, si Jonel. Si Saba, galit na galit dyan Kasi tayo yung magiging prosecutors later. At para lalong mapalakas ang usapin ng probable cause. Sinigundahan siya ni House Senior Deputy Talaga naman, gigil na gigil, feeling talaga nila na impeach sa si Inday Sara. Bakit pa na ganyan-ganyan pa kayo? Dapat in-impeach yun na lang talaga si Inday Sara dyan sa Kongreso. Kasi nagdrama-drama, kasi pagdating sa Senado, alam mo, De Lima, ang bubo mo, abogada ka, sana binuksan nyo na lang para makulong kayong lahat. Maubos kayo dyan. Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor. Mahalaga raw malaman ang laman ng box dahil posibleng ito ang magdikta ng direksyon ng bansa. Pag hindi nabuksan yan, parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust. We should let the Filipinos see what's inside that box. Si Manila 6th District Representative Benny Abante naman gumamit ng Bible verse para ipunto kung bakit hindi dapat buksan ang box. Takot. Sa Luke 12:2, akin pong babanggitin sa wikang Tagalog, walang natatago na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalaman. Keep it sealed right now. Di mo mas maganda mga takot na may suspense? Eka nga. Diit pa ni Abante, hayaan na ang unboxing ng anyay Pandora's Box sa Senado. Bakit daw ba nagmamadali?
Ganyan din ang posisyon ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Ibigay na lang daw sa Senado na tatayong impeachment court ang pagbubukas ng Mga tax takot. record ng mag-asawang Duterte at Carpio. Dahil kung ang usapin ay ebidensya, sapat na raw ang nabulatla sa Kamara. If we are talking about probable cause, para sa akin ay nandyan na ang ebidensya. Sapat na yan. Sa gitna naman ng pagtatalo ng mga miyembro ng Justice Committee, umeksena si Congressman Paulo Marcoleta na hindi miyembro ng komite. Pero bago pa man siya nakapagsalita, bahagyang nagkatensyon. Pinunak kasi ni Abante ang maling pagtawag ni Committee Chairperson Jervy Luistro kay Marcoleta bilang her. Gusto I ko just bang would like to make it clear. He is he. He is he. I stand corrected. In order. Nag-away ng mga buhaya. I just want to make, because you said twice, her. All right. So I I'm would like to addressing find out him. if she is a she or he. Sa huli, inaprubahan ng komite ang mosyong burahin. Sa record, ang naging usapan na yan dahil wala daw itong kaugnayan sa dinidinig na impeachment complaint. Nang bumalik ang spotlight kay Marcoleta, Marahil ay inaasahan nyo na ako po ay magbibigay ng manifestasyon para tutulan ang pagbubukas ng box na yan mula sa BIR. Ang katunayan po, ako po ay hindi tututol. You may go ahead and open it all you want. Sabi nga ni Madam Chair, hawak niya ang beat. Sino ba naman ako para pigilan ito? Sabi nga ng kanta, huwag mong bibitawan. Huwag niyong bitawan yung box. Oo. So I dare the committee to open the box, but with a caveat. Siguraduhin niyo po na hindi kayo nakalalabag sa batas. At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, meron po kayong acceptable reason na naayon sa batas. At ako po ay kaisa nyo rin sa komite na ito sa paghahanap ng katotohanan. Pero sa ating paghahanap at pagsiliksik ng katotohanan, siguraduhin po natin na tayo po ay hindi nakalalabag sa ating mga batas. Maraming salamat po, Madam Chair. And I hope that as we decide on this matter, this will not lead us to starting over again. sa huli 38 kongresista ang bumoto na wag buksan ang BIR box ng mag-asawa. 6 ang nagsabing buksan. Sa gitna ng lahat ng yan, no-show pa rin si VP Sara bagamat hindi siya required na dumalo. May patutsada muli si Luistro. Is she a public servant? Bound by the same laws as the person on the street? Or one who believes she is above the law? Siya ba ay lingkod bayan? Na yumuyuko sa batas? O isang makapangyarihang tao na gustong paluhurin ang batas? Magreklamo na sila hanggat gusto nila. Ngunit hindi nito mababago ang isang simpleng katotohanan. Ang katotohanan, Luistro, may utang ka sa mga Duterte. Anong mga katotohanan? Tangin naman to si Luistro. Dahil kay Speaker, mayakap. Alam mo, tayo si Luistro talaga, no? Mga pandaya sa Pilipino, sobra-sobra. Tangin na, pati record, utal tayo, ha? Wala na, duda na talaga ako dito kay Kukak ng kapangyarihan. Kahit hindi ako naka-live, ha? Utal lang, ha? Ang katotohanan, magbayad ka ng utang. Ang katotohanan, 9 million, hindi ka nagbayad. Ang katotohanan, yung asawa mong manggahasa, tinago mo pa. Yan ang katotohanan dyan, nagkangiwi-ngiwi ka na. Eh bakit ayaw nyo buksan yung box? Binuksan nyo sana para magkaalaman. Pero hindi nyo po binuksan ang box. Dahil takot din kayong mga animal kayo. Takot kayong makulong, takot kayong mateknikal. Meron tayong Supreme Court na pwedeng magpabagsak sa inyo sa hukay. Gaya ngayon, pumapabor po ang Korte Suprema kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayan po. Ito po ay issue support with, no?
in impeachment denies petition to compel Senate to immediately convene by BP Sara impeachment. Ayan po. Ngayon kasing ng petition na kailangan daw gumalaw na ang Supreme Court agad. Bakit gagalaw? Wala pang ang decision tong mga buhaya Supreme Court of the Philippines sa botong 14-0-1. Ito po yung mga bumoto. Putsagis, may pag-asa pa talaga tayo dito ang Pilipinas. Ay nagpasya na nasa Senado kung kailan sisimulan ang isang impeachment trial. Kaya natuldukan na ang debate tungkol sa salitang forthwith sa konstitusyon. Sa desisyong isinulat ni Rudy Salamida, ibinasura ng Supreme Court in bank ang petisyon ni Catalino Aldia Generalio Jr. na humiling na pilitin ang Senado na agad magtipon bilang impeachment court. Nilinaw ng hukuman na bagamat sinabi ng konstitusyon na dapat magpatuloy ang paglilitis ng forthwith, wala itong itinakdang eksaktong takdang oras o deadline. Pinaliwanag ng Supreme Court ang salitang forthwith ay nagbibigay sa Senado ng kalayaan maghanda bago simulan ang paglilitis basta't walang hindi nakatatwirang pagkaantala. Salungat sa payag ng petisyon, ng nagpetisyon, natuklasan ng Supreme Court na kumilos ang Senado sa impeachment complaint sa tamang panahon. Tuloy, bagamat inaatasan ng konstitusyon ang House of Representatives of the Philippines na kumilos sa loob na tiyak na bilang ng session days sa isang impeachment complaint, wala itong tinutukoy na eksaktong panahon kung kailan dapat simulan ng Senado ang impeachment trial. Sinabi lamang na ang paglilitis ay kaagad na magpapatuloy. Kaya ang oras nito ay nasa pagpapasya ng Senado ayon sa hukuman. Binigyan din ng Supreme Court ng salitang forthwith sa Article 11, Section 3, 4 ng Konstitusyon ay nangangahulugang sa loob ng makatwirang panahon na may maaring mas mahaba o mas maikli depende sa sitwasyon sa bawat kaso. Pinigdag ng Supreme Court nito, ang kahulugan nito ay nagbibigay daan sa Senado na gawin ang mga kinakailangang paghanda upang makapagtipon bilang impeachment court. Ayan, iyak na naman sila, pumapabor na naman yung mga Supreme Court justices kay Vice President Inday Sara, iyak na naman ng mga buhaya. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo.
tahanan. Di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Dista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Dista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.